para magkaroon tayo ng isang festival ng mga houses na ang dekorasyon ay nakabase sa suman, bibingka at katik ng mga produkto ng Kainta. Tapos magkakaroon tayo ng musical extravaganza. Ang nakinuha natin si Bamboo for our concert this year. Meron tayo maraming events tayo. Meron galing sa DepEd, meron tayong float parade, no, na mga mythology ng Pinoy ang mag. So, ano yung significance po ng pag-celebrate natin? So, well, kung yung kasaysayan at kultura ng Kainta at bilang pagpupugay ron, ini-enhance natin at saka nag-focus tayo dun sa mga bagay na nagpapasaya sa mga tao base dun sa kasaysayan ng kanilang bayan. Are you expecting maraming turista? As always, local tourists, marami from local bayan. Especially because parang yung mismong Sumbintig Festival namin, yung mga displays ng mga houses, become a tradition for people to visit, no, every year. So nadampen tayo for 2 years because of the pandemic, but since last year, we've already started redecorating yung mga bahay. And we expect a lot of people to visit us and join us sa festivities. Mayor Admed, last year talagang grabe. Ang daming tao kay Parokya ni Edgar. Bamboo po ito. Sigurado grabe na naman ang nito, we traffic. We are expecting to replicate siguro yung dami ng tao. But we have added safeguards siguro just to make sure na maging safe yung aming palabas at makaka-uwi yung mga tao. So aside dun sa pag-attract ng mga local tourists, yung mga family ko coming from other places, ipupunta rito uwi para magsama-sama. Yes, and that could be a good time also for them to rebound para magkaroon sila ng chance to meet each other before Christmas. Yeah. Kumusta naman po yung proyekto ni Mayor Erwin Nieto? Dami. Tungkol po sa pag-segregate ng segregation, ay nakita ko na yung produce nila, yung output na nagawa nila ng mga benches. Ganda. Natutuwa lang ako kasi makikita mo na yung mga pinagpagura nila na pag-segregate na isa lang sa mga makinang bilhin nila, nakapag-produce na tayo ng mga gamit na pwede natin pamigay sa mga HOA, sa mga eskwelahan, sa government offices, or ibenta pa rin para makagawa ng livelihood component yung municipio. Na-implement na po ba ito sa buong Kainta? Well, there's 2 more barangays left for the full segregation ng bayan natin. These are San Andres and San Juan. I think we're just waiting for the compactors to arrive para ma-complement yung team at saka yung mga sasakyan na naglalagakan ng mga basura once we fully take over the collection of the garbage in January. Yung yung may pinaplano tayong tatayo tayo ng amphitheater. Meron, magkalapit tayo ng 1 Kainta rainforest. We are in the process of acquiring a property na 1.4 hectares ang laki. So it's gonna be sa mga seniors haven, yung lugar where they can stay. Next year, we will be implementing it already. It's a big park for the seniors. No? Meron siyang area for the Tai Chi, for mga events na gusto nila. There's a meditation area for them. Tapos yun nga, may amphitheater for shows na gusto natin i-hold every Sunday. There will be a concert at the park every Sunday. Tapos, meron isang maliit na cafeteria dun sa lugar where you can spend. You can have coffee dun sa lugar. And everything that would be required so that they will have a facility na pwede nilang puntahan anytime sa araw para they can bond and support each other. Para yung ating arena, yung ating oval, will be dedicated now towards those who are athletic. Diba ngayon, mag-merge pa silang lahat split natin para yung area magamit talaga ng mga gustong mag-jogging,
Meron silang pace na pwedeng sundin. Ito naman sa seniors, meron walking area where they can spend it. The way they do it in Japan, in Hong Kong, in Taiwan, ganun ang pattern ng ating senior citizen. Kumusta na po yung mga natin, yung may feature natin dati, yung mga vendor na may kiosks? Okay naman, they're still at it. We periodically check on the carts kasi pag medyo nasisira na, i-repair namin o i-replace namin so that yung aesthetic side ng pagkakaroon ng ganun sa mga main avenues hindi nasa-suffer. So yung mga illegal vendors natin nabawasan ko dahil? Well, I guess most of them. And ako inclined ako na siguro some of the areas na lugar na pwede natin i-convert into a mini parang Changi area for specific times magamit. Yeah, Yung sa home for the agent po, agent. Yes. Ilan na po ba ang na-accommodate? They come in and they go away. So as of now, I think they have 30 occupants na sa lugar na pinaalagaan natin. Pinaalagaan natin araw-araw na walang bayan. Yes, Karamihan po kasi dito, Mayor, sino-sino po ba nag-aalaga dito? Karamihan po kasi yung mga kagaya ng mga madre, gano'n. Then, another part that they are people that we employ para sila social workers at caregivers na in-employ natin, binabayaran natin take care of the elderly na dinadala sa ating custody for their survival. Hindi lang po ito mga taga-kaitang na yung Yeah, na-accommodate natin. okay, refuse naman pag may dumating naman na tao na they would have relatives from Cainta, but they can really accommodate itong mga elderly na ito. And they think of our facility. Wala na nagreklamo kasi maganda talaga yung makita nyo naman yung facility natin sa Green Line. Maganda talaga yung Sunset Retreat natin. Sabi nga po, parang private yun eh. It's like a private facility na kung private yan, alam mo mahal ang babayad yun kasi maganda talaga. So nabawasan na rin yung mga street wheelers natin. Yeah, yun naman para sa shelter na sinusundo natin pag nakikita natin matutulog sa mga bangketa. We have another facility for that. Ito po may Mayor Admin, yung parang Guapotel ng MMDA noon. Yes, but the thing there is walang bayad dito. Yung sa may bayad. Grabe. So napakarami na po libre sa Cainta. Lahat. Oo. Hindi lalo na po yung update natin sa napakarami nyo nang nilagay na mga sa hospital natin, mga Cainta Hospital. Right. Ano-ano na po ba itong latest natin nilagay? Dami mga consultants at specialists kasi na in-play natin as consultants para mas malawak yung mga paggagamot na ginagawa natin sa hospital. So, malaking bagay kasi yung availability nitong mga doktor na to para hindi ka nalalayo at ma-perform yung mga operations at procedures na sa pangkaraniwan sa malalaking hospital na nagagawa. Pero we started venturing on that. We are investing on hospital equipment para hindi na sila lumayo at saka makuha nila ito ng libre. Yes. Oo. Hindi ko nga po ma-update yung yung Cainta Journal, yung ginagawa ni Mayor araw-araw. Anyway, yung isa pa, hindi ko nga na-update yung Dymus ba tawag mo doon, yung naguhukay siya. Kumusta po ito at nakakatipid? Tama po ba nakakatipid ang LGU? Sabi ko nga, ang dredging isa yan sa pinaka-parang malaking gastos na ginagawa para ma-maintain mo yung ayos ng waterways sa isang bayan. So it costs like 5, 10, 15 million for every project. So, I invested on the equipment. Sabi ko, napag-arala ko paano siya gawin. I invested in people, tinrain namin sila, and then I gave them a good salary, 20,000 per month. Wow. Tapos, we run the machine ourselves. And then, it's parang siya, day-to-day, meron. Walang kontrata because we own it. Ang dami na natin nalinis ng mga creeks, we started sa Vista Verde. Now we're in Green Park already. Tapos atras punta tayo ng Philinvest. Diretso tayo ng Village East. Tapos the rest of the villages sa Imeda. Kasi kami yung parating tinatamaan ng mabigat na gas. So, but the best way we can address that for now is to at least make sure na yung mga lupa, yung silt sa mga creeks natin, matanggal natin. And you'd be very, very happy to see if you check my FB account.
yung unang itsura na parang alam mo may island sa tubig, tapos hukayin, mawawala lahat siya, iangat, tapos makita ko kung tubig na malaking malaking tulong yun para maibsan yung flash flooding sa lugar natin. Tapos committed yung creek natin, may large portion ng lupa doon na parang island. In terms of volume ng tubig, dumami yung capacity niya na mag-absorb ng tubig kasi nawala yung mga lupa na kumukuha ng spasyo na dapat tubigan nandun. Yes. So part ito ng natin, ng flood control. It's a day-to-day thing. Apart from the pump station na nilagay natin dito sa may Bonifacio, na ang pag-push niya ng tubig is at the rate of 1 cubic meter per second. Ganun kabilis yung pump out niya. Kasi ang objective natin, since dinadaanan tayo ng mga tubig galing sa matataas na lugar, the best way to handle this is bilisan ko naman yung pag-pump out ng tubig na dumadaan sa atin papuntang floodway para pag nandun na siya, hindi na siya babalik sa atin, hindi tayo malulubog. So that's exactly why we have put a very big pumping station dito sa may Bonifacio para higupin lahat yung tubig na nagagaling sa barrio at saka yung drainages ng Ibeda Avenue Chambers. Bukod pa doon sa mga cistern tanks na... Yes, apart from that, which is regularly clean, meron tayong everyday yung ating nagtatanggal ng tubig sa cistern tank, we assign him sa isang cistern sa isang area, tapos ikutin niya yung buong month. It takes like 2 days to unload lahat yung tubig na naiiwan sa cistern. So, in a matter of say 1 month, naiikot natin once a month lahat yung cisterns para parati siyang walang tubig pag dumating yung ulan. Yung nasubaybay namin yan, actually nung nilaunch mo yung Kain Tayo before the pandemic. You're planning to revive it. Next year siguro, maganda siyang i-revive. Maganda siya Kasi talagang concept is walang matutulog na gutom sa kaintahan. Sayang nga nakain ng pandemic and also our funds, but it was doing very well at the time. Maganda yung yung outcome natin. Let's see what happens. Tsaka hindi talaga nakaano talaga yung project na yun. Doon nga para yung sa mga nagugutom. Pero biglang dumating ang pandemic. So naging parang tamang-tama yung ginawa mong yun. So it's a unique project na ikaw lang ang meron. Yes. I tend to put that back again pag nag-mayor na ako ulit. Manalo. By next year yun. Manalo pa. Next year ano ngayon? Ang filings next year already. October na. Back to normal Back to normal na tayo. Oo. Ang dami ang dami pa. Hindi tayo matatapos dito. Okay lang yun. Anyway, siguro... Kaya pa kasi binabangko ko yan. Another week, binabangko ko yung story. Madami nang naka-bangko. Misay na lang sa ating mga kababayan ulit sa Cainteños. May fun-run po ba? Meron. Saka bike. Gusto niya eh. Bike. Fun bike. Meron din. Okay naman. Minsan na lang. Salamat sa pagsuporta kay Mayor Ellen sa lahat ng kanyang... Sir, isa pa. Sige. Yung mensahe. Yung mensahe. Okay. Salamat sa pagsuporta niyo kay Mayor Ellen sa lahat ng kanyang advocacies. She's been doing everything she can para matugunan yung mga basic na mga pangailangan ng tao. Ako naman bilang administrador, I try to help the best way I can by providing yung nalalaman ko through experience kung paano tugunan yung mga issues na kino-confront namin every day. So far naman, I think nandito pa naman tayo. Tuloy pa rin naman ang trabaho. Sabi ko nga, we base everything on output, kung ano yung mga napupuntos natin dahil ang gusto ko talaga mangyari, yung araw-araw namin ginagawa, mas umaayos yung bayan natin at napapangalagaan natin kung ano man yung mga nasimul natin. Salamat. Yun. Salamat. So,